Wala ba talagang conflict of interest sa trabaho ni Atty. Claire Castro bilang USEC sa kanyang pagbablog? Pag-usapan natin yan mga kababayan. Ayon kasi sa kanya ay hindi naman daw conflict of interest yung kanyang pagbablog dahil after office hour na daw ito. Totoo kaya yun? Tingnan nga natin. Yun lang ba yung tanging dahilan para masabi niyang hindi ito conflict of interest? So dito na tayo, punta na tayo agad dito mga kababayan. Yan. Sa Pilipinas, ang isang public officer na may monetized YouTube channel na may kinalaman sa kanyang trabaho. Take note monetized YouTube channel. Ibig sabihin, kumikita, may kaching-kaching sa bawat views na may kinalaman sa kanyang trabaho bilang opisyal sa gobyerno ay maaaring magkaroon ng issue sa etika, sa ethics daw at sa batas. Tanong, yung YouTube channel ba na monetize ni Atty. Claire Castro ay may kinalaman sa kanyang trabaho bilang USEC? Ano ba yung mga topic niya sa kanyang YouTube channel? Hindi ba't yung mga topic din, yung mga sinasabi din niya doon sa mga press briefings may kaugnayan sa trabaho o wala? Sagot! Sumagot kayo! Narito daw ang mga pangunahing dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng issue sa batas at ethics kung ang isang public officer o public official ay may monetized YouTube channel at may kinalaman sa kanyang trabaho yung kanyang mga content. Ito, conflict of interest. RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. Ayon sa Section 7 ng RA 6713, bawal ang mga opisyal ng gobyerno ang paggamit ng kanilang posisyon para sa personal na pakinabang. Tanong, pinapakinabangan ba ni Atty. Claire Castro ang kanyang pagiging USEC? Paano napapasok ang personal na pakinabang sa kanyang pagiging USEC? Take note, yung kanyang YouTube channel, kumikita. At ang kanyang mga tinatapik doon, pagkatapos niya maging USEC, ay galing na mismo doon sa mga press briefing niya. At hindi lang yan, tignan natin itong YouTube channel ni Atty. Claire Castro. Dati, bago siya maging USEC, ay 392,000 subscribers lang siya. Ngayon, tumalon 402,000 subscribers. May pakinabang o wala ang kanyang pagiging USEC? Diyan pa lang, meron na. Ito pa. Ano to? Ito ay yung press briefing ni Secretary J. Secretary ng PCO. Nire-upload niya to. Kumikita ba to? O hindi? Yung kita ba dito sa mga video na nire-upload niya galing mismo sa PCO ay pinapakinabangan ba niya na personal? Ito pa. O, eto. Ito yung kanyang interview bilang USEC. Tanong, i-interviewin ba siya kung hindi siya USEC? Pero bakit nakalagay sa yung YouTube channel? Pansariling pakinabang o hindi? Kumikita ba ito o hindi? Kayo na sumagot dyan. Hindi naman siya talaga i-interviewin dyan kung hindi siya USEC eh. Diba? Ito pa. O, yan. Good news, PBBM nilinis ang kalat na naiwan noon. Grabe. Yung pang... Grabe. Ayoko na magsalita. Ito. Nilagay niya sa kanyang YouTube channel. Kumikita o hindi? Kumikita. Ito. Interview ulit niya. Bilang USEC. Nilagay niya sa kanyang personal na YouTube channel. Okay. Ilan lang yan sa mga example, mga kababayan. Ngayon, balik tayo dito. Tanong, ginagamit ba niya yung kanyang posisyon para sa personal na pakinabang? Nagamit ba yung kanyang pagiging USEC sa paglago ng kanyang YouTube channel? Nagamit ba yung kanyang pagiging USEC para dumami ang kanyang views? Balik tayo sa YouTube niya. Oh, yan. Ito pa lang, 365,000 views na. Kumita to o hindi? Saan napunta ang kita ng interview niya na nire-upload niya bilang USEC? Sa kaban ng bayan o sa kanyang bulsa? Nagtatanong lang ha. Next, ang public official ay may pananagutan na panatilihin ang tiwala ng publiko kaya dapat iwasan ang anumang gawain na maaaring magdulot ng duda sa kanyang integridad. Kayo na ang bahalang mag-explain niyan. Next,
Bawal ang interes sa negosyo. RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bawal sa mga public officials ang direkta o hindi direktang pagkakaroon ng interes sa anumang negosyo na maaaring maapektuhan ng kanyang opisyal na tungkulin. Tanong, kung negosyo ang pinag-uusapan, pangkabuhayan yun, hindi ba? So, yung kita ng mga videos na ina-upload ngayon ni Atty. Claire Castro sa kanyang YouTube channel bilang isang vlogger na galing sa kanyang mga interviews bilang USEC, nagkakaroon ba yon ng hindi direktang pagkakaroon ng interes sa anumang negosyo o pangkabuhayan? Sagot, kayo na bahala dyan. Kung kumikita ang YouTube channel dahil sa kanyang posisyon sa gobyerno, maaaring itong ituring na hindi direktang interes pangpinansyal. Maaaring itong itong hindi direktang interes pangpinansyal na maaaring magresulta sa kaso ng katiwalian. O kahit pala hindi direktang interes pangpinansyal, ay maaari pala siyang makasuhan ng katiwalian. Tanong, hindi ba direktang interes ng pinansyal yung paglalagay niya sa mga videos na kahit mga interviews niya bilang USEC sa kanyang YouTube channel, wala ba yung interes na pang pinansyal? Kumikita ang mga videos na yan. So, papasok ba sa hindi direktang interes pang pinansyal? May katsing-katsing dyan hindi ba? Pangatlo, mga panuntunan ng gobyerno sa iba pang hanap buhay. Karamihan sa mga ahensya ng gobyerno ay nangangailangan ng paunang pahintulot bago pumasok sa ibang hanap buhay o negosyo. Tanong, nagpaalam ba si Atty. Claire Castro? Ayon sa kanya, oo, nagpaalam na magpatuloy pa rin sa kanyang pagbablog. Sino ba naman ang hindi aayon o hindi mag-a-agree o hindi magpapahintulot sa kanya sa pagbablog? Ano ba ang laman ng kanyang mga vlog? Hindi ba anti-Duterte? Hindi ba puro paninira? Hindi paninira. Puro atake sa mga Duterte? Sinong hunghang ang hindi magpapahintulot sa kanya? Dahil hindi na tayo maglulukuhan, magpakatotoo tayo dito. Hindi lang kinuha si Atty. Claire dyan sa USEC, ay hindi dahil lang sa kanyang kakayahan at talino, dahil sa kanyang pagiging vlogger na alam naman natin na kritiko siya ng mga Duterte. Kung ikaw si Bongbong Marcos, hindi mo papayagan, bonus na yon na kinuha mo bilang attack dog daw na sinasabi ng iba si Atty. Claire. Bonus na lang yun, di ba? Kung ang public officer ay hindi nagpaalam o nagpaalam ng maaga tungkol sa kanyang YouTube channel, lalo na kung ito ay kumikita, maaaring ito ay paglabag sa alituntunin sa kanyang ahensya. Ligtas siya dyan kasi nagpaalam naman siya. Okay, number 4. Posibleng paggamit ng yaman publiko. Kung ang paggawa ng YouTube content ay gamit ang oras, kagamitan o impormasyon mula sa gobyerno, ito ay maaaring paglabag ng RA 6713 na nagsasahad ng mga yaman ng gobyerno ay dapat gamitin lamang para sa mga opisyal na tungkulin. Tanong, sa kanyang pagbablog, meron ba siyang nagagamit na mga yaman o mga kagamitan, impormasyon mula sa gobyerno? O yung oras kaya niya? Eto, isipin natin. Sabihin natin na yung kanyang pagbablog ay after office hour. Ngayon, ang tanong ko dito, tignan natin to. Ang tanong na isa ko dito, mga kababayan, ay ito. Itong mga to ay videos. Uploaded tong mga to. Saan kaya niya inedit yung mga videos? Saan kaya niya in-upload yung mga videos? Sa kanyang bahay ba? Pagkatapos na ba ng office hour? O habang nakaupo siya sa Malacanang? Sa kanyang matayog na upuan? Sige nga, hindi lang yan. Yung mga pagre-research niya doon habang siya ay nagtatrabaho bilang USEC. Nasa opisina, nagre-research yan, hindi ba? Ginagamit ba niya sa kanyang pagbablog? Yung mga impormasyon na yun, ginagamit ba niya? Hindi ba? Sabihin na natin hindi. Habang nagre-research siya para sa gobyerno, paano naman kaya yung laptop na gamit niya?
Maaaring sa kanya yon, pupwede. Pero yung lamesa na pinagpatungan niya ng kanyang laptop habang nagre-research, hindi ba yun pagmamayari ng taong bayan? Yung liwanag galing sa ilaw, saan galing yun? Pera ng bayan, pambayad sa kuryente. Yung aircon na ginagamit niya habang nagre-research siya. Yung upuan na inuupuan niya, kanino yun? Sa taong bayan yun. So yung mga impormasyon na yun, at nakikita naman natin na yung mga sinasabi niya doon sa kanyang mga press briefing ay yun din yung tinatapik niya doon sa kanyang pagbablog. So, pwede ba nating sabihin na yung pagre-research niya habang nasa opisina siya, na siya naman, yun ang sasabihin niya sa press briefing, ay yun din yung gagamitin niya sa kanyang pagbablog? May kaugnayan ba? O wala? Now, ang tanong, gumagamit ba si Atty. Claire ng oras, kagamitan o impormasyon mula sa gobyerno sa kanyang pagbablog? Doon na lamang sa video na ating mga pinakita. Interview na yon bilang USEC, pero nasa YouTube channel niya. O eto daw yung mga posibleng exemptions. Kung ang YouTube content ay ginagawa pagkatapos oras ng trabaho, yung pagla-live niya, okay, walang problema dyan. Ginagamit niya sa oras ng sa pagkatapos ng kanyang oras ng trabaho. Pero yung pinakita ko kanina ng mga videos na uploaded, masasabi ba natin na in-upload niya after office hour or doon mismo sa kanyang opisina? Hindi gumagamit ng anumang resources ng gobyerno. Sinabi na natin kanina, may mga tanong tayo na kung nagre-research ba si Atty. Claire na ginagamit niya sa press briefing at ginagamit din niya ulit sa kanyang mga content sa YouTube channel, ay hindi ba siya gumagamit ng lamesa, ng upuan, ng aircon, ng electric fan, ng ilaw, ng ballpen, ng kape, ng gatas, ng merienda, na gamit-gamit ang resources ng gobyerno? Kayo na sumagot yan. Hindi tuwirang may kaugnayan sa trabaho bilang public officials. Wala bang kaugnayan yung trabaho niya sa kanyang pagbablog? Hindi ba yung yung mga topic niya doon sa kanyang mga press briefing ay yun din yung ginagamit niya sa kanyang pagbablog? At hindi nagpapahiwatig ng endorsement o espesyal na pribilehyo mula sa gobyerno. Wala daw o hindi daw siya nakakakuha ng espesyal na pribilehyo. Yung pagkaka-interview niya ulit bilang USEC at nilalagay niya sa kanyang YouTube channel at kumikita, wala ba yun special na pribilehyo sa part ng isang Atty. Claire Castro bilang vlogger? Bilang panghuli, ito ang konklusyon. Bagamat hindi ito otomatikong illegal, dapat maingat ang isang public officer sa Pilipinas. Kung may monetized YouTube channel siya tungkol sa kanyang trabaho sa gobyerno, pinakamainam na kumunsalt sa legal ethics upang ang kanyang ahensya upang matiyak na hindi siya lalabag sa RA 6713, RA 3019. So, sa ating discussion, ano sa tingin ninyo? Wala ba talagang conflict of interest yung pagbablog ni Atty. Claire Castro at yung trabaho niya bilang isang USEC na PCO na pasahuran na ngayon ng taong bayan? Hanggang dyan na lang. Ito pala. Magkano ang sahod ng USEC? Tinanong ko pala si ChatGPT. At sabi niya ay, ang isang Undersecretary USEC sa Pilipinas ay may salary grade SG30 na may katumbas sa buwan ng sahod na 189,199 pesos. Nasa 190,000 buwan-buwan ang sinasahod ng isang Atty. Claire bilang USEC ng PCO sa Pilipinas. Bye-bye!